Nagsagawa ng isang masayang Thanksgiving party ang Nueva Ecija Press Club Incorporated o NEPC nitong December 27, 2025, bandang alas 4 ng hapon sa PNP Covered Court bilang pasasalamat sa patuloy na suporta at pakipagtulungan ng bawat isang miyembro ng media sa lalawigan. Dumalo bilang panauhing tagapagsalita ang Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO na si Police Colonel Herel Daggett L. Bruno, kasama ang iba pang opisyal at kawani ng NEPO. Naging masaya ang okasyon na dinaluhan halos ng mga miyembro ng media mula sa iba't ibang pahayagan, radyo, telebisyon at online platform sa buong lalawigan. Isa sa mga tampok ng pagtitipon ay ang pamamahagi ng mga papremyo sa raffle, kabilang ang mga kagamitang pangkabahayan gaya ng washing machine, rice cooker at iba pa na ipinagkaloob ni Nueva Ecija 3rd District Congressman Julio Cesar Vergara. Ang mga papremyo ay nagbigay saya at dagdag inspirasyon sa mga dumalong media practitioners. Bukod dito, nagbahagi rin si Police Colonel Bruno ng mga food packs at cash assistance na nagkakahalaga ng 20,000 pesos na lalong nagpasaya at nagpaangat ng diwa ng mga kasapi ng media na patuloy na nagsisilbi bilang tagapagdala ng balita sa publiko. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Colonel Bruno ang mahalagang papel ng media sa lipunan, lalo na sa pagpapalaganap ng tama, makabuluhan at responsableng impormasyon. Hinihikayat niya ang mga mamamahayag na ipagpatuloy ang pagiging tapat sa katotohanan at panatilihin ang mataas na pamantayan ng profesionalismo upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang Thanksgiving party ay nagsilbing simbolo ng matibay na ugnayan ng kapulisan at media na parehong may mahalagang gampanin sa pagpapanatili ng kaayusan, kaalaman at demokrasya sa lalawigan ng Nueva Ecija. Bumubuhos na ang tulong mula sa iba't ibang sektor sa lalawigan para sa mga nasunugan sa Cabanatuan City. Nabatid na personal na inihatid ni Mayor Micah Elizabeth R. Vergara ang tulong mula sa pamahalaang lokal tulad ng food packs, hygiene kits at iba pang pangailangan ng mga biktima kasama ang hepe ng CSWDO na si Ginang Helen S. Bagasaw. Matatandaan na isang malaking sunog nga ang sumiklab sa Purok 2 at 3, Rizal District, Barangay Matadero, Cabanatuan City noong December 27, bandang alas 2:51 ng hapon. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP Cabanatuan, umabot sa humigit kumulang 700 metro ang lawak ng nasunog na lugar at tinatayang 1,500 metro kwadrado ang kabuang naapektuhan. Kabuang 43 na kabahayan ang natupok ng apoy na pawang mga residential structure na pagmamay-ari ni Epoy Torres at ng iba pang residente. Idiniklara ang first alarm alas 2:54 ng hapon, sinundan ng second alarm alas 3:11 at third alarm alas 4:12 ng hapon dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Matapos ang halos 2 oras na operasyon, idiniklara ang sunog na under control alas 4:17 ng hapon at tuluyang far out alas 4:27 ng hapon. 43 pamilya o individual ang naapektuhan ng insidente. Isang katao ang naiulat na nasugatan. Kinilala ang biktima bilang si Mr. Andre Valencia Selga, 18 taong gulang na nagtamo ng galos sa kaliwang tuhod at pananakit sa ikatlong daliri ng kaliwang paa matapos madulas habang naglilikas. Wala namang naiulat na nasawi sa insidente. Agad rumisponde ang may kabuang 17 fire trucks mula sa Bureau of Fire Protection, 4 na ambulansya at 5 auxiliary units upang apulahin ang apoy at magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong residente.
Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmula ng sunog at ang halaga ng pinsalang tinamo. Samantala, nagsisilbing Incident Command Post o ICP ang Purok 2 at 3 sa naturang barangay para sa koordinasyon at relief operations. Bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda para sa ligtas at mapayapang pagsalubong ng bagong taon, nagsagawa ng isang press conference ang Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Herel Daggett L. Bruno nitong linggo ng hapon sa Camp General Mariano Llanera, Cabanatuan City. Dinaluhan ang naturang press briefing ng mga media practitioners mula sa iba't ibang panig ng lalawigan ng Nueva Ecija kung saan inilatag ni Police Colonel Bruno ang mga naging tagumpay ng kapulisan sa kanilang masinsinang kampanya laban sa ilegal na paputok. Iprinisenta rin sa publiko ang humigit kumulang 200 piraso ng mga ipinagbabawal na firecrackers, kabilang ang delikadong boga na nasamsam sa magkakahiwalay na operasyon at checkpoint sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Ayon kay Police Colonel Bruno, layunin ng kampanya na maiwasan ang mga insidente ng sunog, pinsala at iba pang aksidenteng dulot ng paputok, lalo na sa panahon ng pagdiriwang ng bagong taon. Aniya, taon-taon ay may naitatala pa ring mga sugatan, karamihan ay mga kabataan dahil sa maling paggamit ng paputok. Hinihikayat ni Police Colonel Bruno ang publiko na makiisa sa kanilang kampanya upang mapanatiling ligtas ang pagsalubong sa bagong taon. Ang kaligtasan ng bawat isa, aniya, ang pangunahing layunin ng pulisya. Dagdag pa ng Provincial Police Director, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, barangay officials at iba pang ahensya upang masigurong mahigpit na naipatutupad ang umiiral na mga batas at ordinansa laban sa ilegal na paputok. Nagbabala rin siya na maharap sa kaukulang parusa ang sinumang lalabag sa batas. Samantala, hinihikayat ng NEPO ang mga residente na pumili ng mas ligtas na alternatibo sa pagdiriwang tulad ng community fireworks display o simpleng ingay gamit ang mga ligtas na pamamaraan upang maiwasan ang disgrasya at mapanatili ang kaayusan sa komunidad. Patuloy ang pagbabantay at operasyon ng kapulisan hanggang matapos ang holiday season upang masigurong ligtas at maayos ang pagpasok ng bagong taon sa buong lalawigan ng Nueva Ecija.